Okay, so let's answer this problems in statics of rigid bodies, particularly about friction. So, wala pa tayong video related to this. Okay, so given the figure, so calculate the least value of P required to prevent the system of blocks from sliding, and least value of P to cause the system of blocks to have impending motion to the right. And yun, reaction. Given na yun din, impending motion to the right. So basically, we'll have two cases for this. Okay, so this one, gawin natin to. This one's for number 4. And ito yung para sa 4 to 5. Ano yun? 5 to 6, rather. Tama ba? 4 ba yung una? Yeah, 5 to 6. So, unang sinabi, ano, calculate the least value of P required to prevent the system of blocks from sliding. So dito may pulley dyan, pero di pa muna natin ko-consider yung friction doon, yung belt friction kung tawagin. So susunod pa yon. Siguro idagdag natin dito sa tanong. Sunod. Okay, least value of P, again, to prevent the system of blocks from sliding. Paano slide ba mangyayari dyan? Ibig sabihin, magiging ganito yung impending motion. Magiging, yan, downward. So kung ganun yung impending motion, paano yung direction ng friction niya? Di ba opposite nun? Kasi nga, friction is resisting force. So, itong block na to will have a friction na ganito yung direction. And itong block na to, since it also has this motion, impending motion na to the left, yan. So, kukontrahin nyo ng friction. To the right si friction. Ganyan. Okay. And then, syempre, di ba kapag friction, so we have frictional force tsaka yung normal force, which is yung perpendicular doon sa surface. O, lagay na rin natin. Ganito yung magiging direction yan. And syempre, may resultant yan, di ba? May resultant yan, tatawagin natin, oops. Ayan, ganyan na lang. Tawagin natin R mamaya. Okay, so, ito yung magiging direction ng R. So, wala pa lang pangalan yung mga yan, no? Sige, pangalanan natin. Let's say this the block A. Walang pangalan eh. Pangalanan natin. Block B. So, pangalanan ko tong normal force at A. Normal friction force at A. Small letter na lang tayo. Normal force at B. And frictional force sa B. O, ganyan. Find the least value of P required to prevent the system of blocks from sliding. Paano gagawin natin dito? Analyze muna natin. Saan ba pwedeng mag-analyze? Kung saan, yung may given of course. Frictional force to, no? So, gayahin ko na lang. Tension to. This one is a cable, so tension yan. So, ayan. And also, equal lang yan dito kasi nga, wala naman daw friction sa pulley, di ba? So, equal lang yan sila. So, alin una mong makukuha dyan? Wala ka pang P. So, di ka makapag-start doon. So, ang free body diagram muna consider mo is itong nasa left yung baba. Ganyan. Okay, so pangalan na natin tong T. Tension. Tension T. Pangalan na natin T. Ayan. So, since naka-inclined yan, 40 degrees, so ganyanin natin yung x-axis natin. Okay, para di mahirapan. Then ang y, perpendicular dun. Which is dun nga, naka-align along C. Ayan, C and A. So, ayan. So, by summation of forces along X, ayun, may weight pa pala. Forgot the weight. Yung weight ay, ano ba? Gawin ko na lang, sige, parehas na lang sila blue. Lahat na lang yan blue. Parang yung impending motion lang yung, ayan. So, acting at the centroid. Yan. So, this one's the weight, 300 Newton nga. Sige, ano lang, weight ng A. Pangalanan muna natin, weight ng A, tas weight ni B. Saka na lang natin lagyan ng label yan. O yun. By summation of forces along
Dito na lang isulat. Dito, sige dito. Okay, summation of forces, ayun, statics ta. Statics naman talaga. Summation of forces along x equals 0. Ito yung x ko. Ayan. Along x, along y. Okay, so ulitin ko. Ito pala. So ito yung positive y. Okay, summation forces along x equals 0. Okay, di lahat ng to the left, di ako mag plus minus. Lahat ng to the left, equal ko lang sa lahat ng to the right. Ang to the left, ayun, yung force natin, may component pala to. Ang weight pala natin, so may yan, tsaka to. 'Di ba? So, pag ini-resolve natin yan into components, pwede ko na ba tanggalin to? Hindi, okay na yan. Now, paano yung magiging angle niyan? Itong 40. 40 pa rin ba siya? Okay, recall natin yung sa geometry, no? Recall natin na sa geometry, green na lang. Okay, sa geometry, if you have an angle, ayan, this is angle, di ba? So, kapag nag-draw ka ng perpendicular doon, equal lang yun sila. Itong line na to, perpendicular dito. Okay, or ibahin ko kulay para maiba natin. Mapag-iba natin yung line. Purple. Sige. So, ito yung isang line, which is perpendicular dito. And dito yung isang line. Ilulong ko sa W. So, wait. Which is perpendicular sa isa pang sa side ng angle. Pag ganun, ayan, perpendicular din siya dito. Pag ganun, ang angle na to is equal sa angle dito. Ganun. Okay, by geometry. So, ibig sabihin, 40 degrees din yun. Tanggalin ko na. 40 degrees din yun. Okay? So, ayan. So, dapat sunod, maano na natin. Ma-figure out na natin agad yan. 40 rin to. 40 degrees. Kaya ba? Ayan, 40 degrees. So, okay. Summation forces along x. So, yun, yung WA. Yung weight na A, ano yan? Cosine sine. So, this one is opposite niya, di ba? Ng angle. So, sine yan. Opposite niya yung horizontal component. So, that's WA sine 40. Okay. Then, ano pa? Yung tension. Lahat na yan, tension at friction force, pares na silang to the right. Ang tension natin, yan, then frictional force ay, ano? Paano nga ulit yan? That's mu n lang naman yan, di ba? So, ito naman yung mu. Applicable na yan sa lahat. Sa mu n. So, mu 0.2 NA. Pwede natin i-diretso yan. Plus 0.2 NA. Okay, so dalawang unknown, this one and this one. Given tayo ng weight ng A. So try naman natin yung summation of forces along Y. Summation of forces along Y equals 0. So, ayan, WA. Ito na lang yan, yung weight tapos yung NA na lang. Di makuha pala natin agad yung NA, no? Dapat pala yun na lang inuna natin. WA, weight ng A, cosine 40. Oops. Wait, WA cosine 40 equal yan sa normal force at A. Yun pala, makuha pala agad natin, di ba? Pwede na nating, yan. Weight ng A, that's 300 na ka-Newton naman yan. Cosine 40. Ito pala yun, 229.81. Normal force at A. Ano yan? 229.81. Store natin to sa A. Ayan. Mauna pala yun, no? Di substitute natin siya dito. That pala, inuna natin yung Y. Sige, para lang naman. Pagpalitin ko na lang ng order. Okay, inuna natin si Y. Mas madali pala yun. Okay. So, masasolve na natin yung tension naman. Kasi, we're given this value. May value na rin to. So, makuha natin si tension. Ang tension ay, okay, so 300 sin 40 minus 0.2 ng NA. Tama? Store ba yan? Okay, so that's 146.87.
146.87. 2 digits na lang. Newton. Store ko to sa C kasi cable, tension. Wala lang, trip ko lang. C naman. Okay, so nagamitan na natin, no? Okay. So that's for this one. Then may tension ka na. Oh, pwede ka nang lumipat dito. Makuha mo na si P. 'Di ba? Dito ka na, dito naman ako titingin. Kasi ito ay para dito. So, dito ako magsosolve ng para sa kabila. Then, ito sa baba na lang to. Liksi lang pala kailangan. Ayun. For, para sa isa naman. So, para makuha natin si P, pwede na natin idiretsa yan. No? Ito. Magiging component siya. Gawin ko na lang tong red naman. Ang component nito, may horizontal ka, may vertical. Ayun. The summation of forces along, ano maganda? May tika na eh. No? So, actually pwede rin pala yung ano, NB. Makuha mo rin pala agad siya, no? Sige, tignan natin yung ano. Pag nag-vertical tayo dito. NB. Ay, hindi. Kailangan mo si NB, di ba? So, di mo makakuha si P. So, kailangan talaga mauna ka dun sa given lahat. So, summation of forces along, ano pwede? Y. Hindi pa pwede. X muna. Ganun din, parehas. Ay, wait nga. X, NB. Sige, tignan natin. Ang NB pala, ang point, ito pala is also point 2, tas NB. Ano madali dyan? Point 2 NB, may W, may P, ayun, hindi mo nga masusolve. So dito, two equations to unknowns ka. So summation forces along X equals 0. So, lahat ng to the left, ito yung to the left, T lang. FB at yung ano ay to the right na, yung P. So that's FB ay 0.2 NB plus yung P. P, yung horizontal component niya ay P cosine 15. Okay, so ang unknown pala is P at NB, no? Pwede ko ba to iusad? Medyo... Okay, then summation of forces along Y equals 0. So ano yan? Downward equals upward ulit. Mga downward lang dyan ay yung WB, weight na B. Okay, equal sa mga upward, so NB. NB plus P. Cosine kanina, sine naman ngayon. Kasi opposite din siya nitong angle dito. So, P sine 15. So, ayun, pwede ka na mag-mode 5. Hindi mo alam masastore. Mode 5, 1. P sine 15. Di ba? So, kung i-arrange mo yan, NB tas P, using ko na lang to, lipat ko dito yung T. Di ba? So, nakagantong format na yung sa CalQ. Ayusin ko. Lipat ko rin yung WB dito. Okay, so same na siya ng format dun sa CalQ. Pwede mo nang gamitan yun. This one. Okay, so masasolve natin si NB at si P. O, kunin na lang din natin, no? NB. Mali mo kasi, kung if ever, pinakuha. Pero pwede namang gamitin mo na lang to. Tapos mag-ano ka na lang. Tag nito. Solve by substitution ka na lang. Okay. Kung complicated naman kasi, yung value, isa-store kasi natin eh. Ayun nga lang, no? Sige, point 2 NB plus P cosine 15. Actually pala, ganito dapat yung format niyan. Cosine 15 yung mauna bago yung P, no? Kasi, kung isusulat mo siya sa CalQ, ayan. Variable mo, ay yung, tag nito, coefficient mo na, cosine 15 times P. Ayan. So, yung cosine 15, ayan na may mga yung constant eh. And itong sine 15. Dito ko yung P. Okay? Ayan. So, equals to tension. No? Nasa C naman na yan. NB, 1.
Coefficient naman ni P ay sine 15. Then, weight na B. Nangalit yun? 200 ba yun? 200. Then, voila. 169. Sige, pwede na yan. Una nakuha natin is NB 169 point. 741,767. May naisip ako. Natamad ako eh. Capture screen. Tinamad. Tinamad magsulat. Yan yung NB. Yung P naman, kopihin na lang natin yan mamaya. For sa P, anong value nun? Yung sumunod. So, 116. Ayan. Then, tatype ko rin naman yan eh. Buong yan para exact makuha natin. Pero kung gusto mo nga, substitute mo na lang. Chip solve mo na lang. Sige, gawin din natin. Kung isa-substitute natin, solve lang natin si P. Which is, dito na ba yan? Nasa answer na ba yan? Ayan, 116.91. Ayun yung least value ni P. Newton. Least value ni P para mag-cause ng impending motion. Ay, hindi. Pwede. Impending motion downwards kasi nga, nagsaslide yung blocks mo. Ayun. Okay na yan. Di naman, oo nga, di naman na kailangan. Di ba, yan lang naman kailangan natin dyan. Okay, sunod na natin is itong pangalawa.